Inaasahang hindi nalalaki pa ang pinsala ng El Nino, ayon yan sa Department of Agriculture. Ayon sa kagawaran, naabot na kasi natin ang peak ng damage nito. Patuloy din sila sa pamimigay ng tulong sa mga labis na apektado nito. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Pumalo na sa 1.75 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Kabilang sa mga naapektuhan ang higit 32,000 ektaryang palayan, maisan, gulayan at ilang hayop. Sa pool ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Sorsogon. Ayon sa DA, posibleng tumaas pa ang agricultural damage pero na-reach na rin siguro natin yung peak ng damage na hindi na siya yung masyadong exponential yung increase. Tiniyak ng ahensya na hindi pa malaki ang epekto sa produksyon ng palay at mga gulay. Puspuso naman ang pamamahagi ng DA ng iba't ibang klaseng ayuda. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot na sa 379 million pesos ang mga tulong na naipamahagi sa mga magsasaka. Kasama na rito yung sa high value natin na almost 1 million. Yung rice seeds natin is 8 million and then fertilizer 7 million. Sa RFFA, nagbigay ng additional na 363 million. And then sa PCIC, nakapag-release na ng 1.24 million. Yung NIA nakapag-install na ng 570 augmentation pumps. Kasama na rito yung pag-improve ng mga canals. Samantala, sa harap ng banta ng El Nino, pinanatili ng National Water Resources Board ang isinusupply na tubig ng Angat Dam sa sektor ng agrikultura. Ipinako sa 35 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa buwan ng Abril na sinasabing simula ng planting season. Bago magtanim, kailangan ng tubig during land preparation, yung land soaking, and yun yung importante. Land soaking kasi niya mga 2 weeks yan. After ng land soaking, tsaka magkakaroon ng land preparation bago magtanim. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.